Welcome sa aming live podcast. Ako si Tresset. And I'm Alexa. For today's discussion, pag-uusapan natin ang isang importanteng social issue na nararanasan ng maraming Filipino professionals, ang brain drain, at ang dilema na mag-a-abroad ba para sa better opportunities or mananatili sa Pilipinas para maglingkod sa bansa. Maraming mga Filipino professionals tulad ng nurses, doctors, teachers, engineers, IT professions at iba pang skilled workers ang pinipili mag-work abroad. Usually, ang reason nila ay higher salary, better benefits, more career opportunities, at magandang working conditions. Pero habang maraming professionals ang umaalis, nababawasan naman ang mga skilled workers na pwedeng magbigay ng serbisyo dito sa Philippines. Kaya nagiging malaking social issue ito sa isang side. May right ang bawat professional na maghanap ng better life. Pero sa kabilang side naman, kailangan din ng Pilipinas ang kanilang knowledge, skills at serbisyo. And today, susuriin natin ang issue na to gamit ang existentialismong pananagutan. Pag-uusapan natin ang freedom of choice, responsibility, personal goals, family, at responsibility sa country. So stay with us as we answer the question, mag-a-abroad ba o magsisilbi? Before anything else, ano nga ba ang brain drain? Ang brain drain ay nangyayari kapag maraming educated, skills at professional workers ang umaalis sa kanilang sariling country para mag-work o manirahan sa ibang bansa. So, bakit brain ang tawag dito? Tinawag itong brain drain because ang umaalis ay ang mga taong may education, knowledge, training, at special skills. Kapag marami sa kanila ang umalis, parang nababawasan ang expertise at talent na pwedeng makatulong sa pag-develop ng country. For example, maraming Filipino nurses ang nag-abroad dahil mas mataas ang salary at mas maganda ang benefits sa ibang countries. Pero kapag maraming nurses ang umalis, possible na mabawasan ang healthcare workers na available sa mga hospitals dito sa Pilipinas. Hindi lang nurses ang involved dito ha, may mga doctors, teachers, engineers, IT professions, scientists at iba pang skilled workers din ang naghahanap ng opportunities abroad. Tama. Kaya hindi lang siya simpleng issues ng pag-alis. May effect ito sa economy, public service, education, healthcare at overall development ng country. Now, pag-usapan naman natin kung bakit maraming professionals ang gustong mag-abroad. If ikaw ang tatanungin, ano ang biggest reason? For me, one of the biggest reason is salary. Sa ibang bansa, may mga jobs na mas mataas ang pay compared sa salary na pwedeng makuha natin sa Pilipinas. And malaking factor talaga ang salary especially kung may family na kailangang suportahan. Yes, maraming Filipino professionals ang gustong makatulong sa parents, siblings, or sariling pamilya. Kaya kung may opportunity sa abroad na mas mataas ang income, understandable kung bakit nila yon pipiliin. Aside from salary, may iba pang reasons tulad ng better career opportunities. Sa ibang countries kasi may mas maraming opportunities for training, promotion, at professional growth. At meron din mas magandang benefits at working conditions. Siyempre, gusto rin ng mga workers na ma-appreciate ang skills nila at magkaroon ng safe and fair work environment. And I think hindi rin dapat husgahan ng mga professionals na nag-abroad dahil hindi naman natin alam ang personal situation nila. Exactly. Baka may family silang kailangan suportahan, may financial responsibilities, or gusto nilang magkaroon ng better future. So, masasabi natin ang pag-abroad ay hindi always about leaving the countries. Sometimes, it is about finding opportunities na hindi madaling makuha dito. And kahit nasa ibang country sila, may mga Filipino professionals pa rin na tumutulong sa families nila dito. So may connections at contributions pa rin sila sa Pilipinas. Pero despite all those opportunities abroad, bakit may mga professionals pa rin pinipiling manatili sa Pilipinas?
Some people choose to stay because gusto nilang gamitin ang knowledge and skills nila para makatulong sa kapwa nilang Filipinos. For example, ang isang doktor na mananatili sa Pilipinas ay pwede siyang magbigay ng medical services sa mga Filipino patients. Ang isang teacher naman ay pwedeng makatulong sa education at development ng mga estudyante. Ang engineer ay pwedeng makatulong sa paggawa at pagpapaganda ng mga infrastructures. So, ang pagiging professional ay hindi lamang tungkol sa personal success. Pwede rin itong maging way para makatulong sa community at country. Tama, may mga taong may strong sense of service, gusto nilang magtrabaho dito because naniniwala silang kailangan ng Pilipinas ang kanilang skills. Pero hindi rin easy choice ang manatili. Yes, may challenges din, tulad ng lower salary, limited opportunities at minsan ay mahirap ang working conditions dito. Kaya hindi rin fair sabihin na ang mga nananatili lang ang may love for the country at ang mga nag-abroad ay wala. Exactly. Hindi natin pwedeng sukatin na ang love for the country based lang sa location ng isang person. May iba't ibang ways para makatulong at mag-contribute. Dito ngayon pumapasok ang dilemma. If you're a professional, anong mas pipiliin mo? Mag-abroad or stay in the Philippines? Honestly, mahirap sagutin because both choice have valid reason. If I choose to go abroad, possible na magkaroon ako ng better income at mas matutulungan ko yung family ko. Pero if you choose to stay, If I stay, pwede kong gamitin ang skills ko para makatulong sa ibang mga Pilipino. Mas magiging direct ang contribution ko sa community at sa country natin. so parehong may benefits at sacrifices. Yes, sa pag-a-abroad, possible na mas maging stable ang financial situation mo, pero baka mahirapan ka rin dahil malalayo ka sa family and friends mo. Sa pag-stay naman, malapit ka sa family at pwede kang direktang maglingkod sa country. Pero possible na mas limited ang opportunities. Kaya walang simpleng answer. Depende rin ito sa goals, needs at responsibility, at sa personal situation ng bawat tao. Now, iko-connect naman natin ito sa assigned na pananaw sa amin, which is existentialismong pananagutan. Sa pananaw na ito, ang bawat person ay may freedom to choose. Hindi dapat ibang tao ang magdikta kung ano ang gagawin natin sa sarili nating buhay. So, ang isang professional ay may freedom na pili kung gusto niyang mag-abroad or stay in the Philippines. Pero ang freedom ay may kasamang responsibility. Hindi ibig sabihin na dahil malaya tayong pumili, hindi natin kailangan isipin ang mga makakaapekto ng desisyon natin. Meaning, kailangan natin isipin kung paano maapektuhan ng choices natin ang sarili, family, community, at country natin. For example, if a nurse chooses to work abroad, kailangan niyang i-consider kung anong magiging effect ng decision niya sa family niya at sa career niya. At kung maraming nurses ang gagawa ng same choices, possible rin na magkaroon ng effect sa healthcare system dito sa Pilipinas. Pero kung pipiliin niyang manatili, kailangan din niyang maging ready sa challenges that may come with that decision. So, ang main point ng existentialismo ang pananagutan na hindi sasabihin kung ano ang correct choice. Instead, it reminds us na may freedom tayong pumili pero kailangan nating panagutan ang result at consequences ng choice natin. Isa pa akong question. Sa tingin mo, mas importante ba ang responsibility sa sarili at family o responsibility sa country? I think parehong important. Hindi dapat laging one or the other. Ang responsibility sa family ay valid, especially kung ikaw ang main provider. Ang responsibility sa country ay important din because ang professionals ay may knowledge at skills na kailangan ng society. Maybe the best thing is to find balance. Kapag mag-a-abroad ang isang professional, may ways pa rin siya makatulong sa Pilipinas. For example, pwede siyang mag-share ng knowledge, support projects, or help family members na nasa Pilipinas.
And if someone stays, dapat din siyang magkaroon ng support and fair opportunities para hindi siya mapilitang umalis. So, hindi lang individual professionals ang may responsibility. Tama. May responsibility din ang society and government na gumagawa ng conditions kung saan mas magiging possible para sa professionals na magkaroon ng good life habang nagtatrabaho dito sa Pilipinas. For me, hindi mali ang mag-abroad. Everyone has the right to pursue a better future, especially kung gusto nilang masuportahan ang family nila. And I agree. Pero I also believe that importante ang pagsistay and mag-service sa atin, sa Pilipinas. Ang professionals na willing gamitin ang skills nila para makatulong sa kapwa. So, maybe instead na i-judge natin ang mga professionals na umaalis, dapat nating alamin kung bakit nga ba sila umaalis. Exactly. Maybe if there were better salaries, better working conditions, enough benefits, and more career opportunities here, more professionals would choose to stay. And at the same time, we should appreciate the professionals who stay and continue serving the Filipino people. Both choice can be meaningful, depending on the person's situation and the way they handle their responsibilities. To summarize, brain drain happen when ang educated and skilled professionals leave their country to work abroad. Many people choose to go abroad because of a higher salary, better opportunities, and better working conditions. But when many professional leaves, it can affect the availability of skilled workers and important services in the Philippines. That's why it comes a dilemma. Should professionals provide their personal goals and family, or should they stay and serve the country? Based on existentialismong pananagutan, every person has the freedom to choose their own path. But with freedom comes responsibility. We need to understand, accept, and take responsibility for the possible effect of our decision. So, going abroad does not automatically mean na tinatalikuran mo na ang country mo. And staying in the Philippines doesn't mean na kailangan mong i-give up all your personal dreams. At the end of the day, the important thing is to make a decision with awareness, responsibility, and consideration for others. So the question is not only mag-a-abroad ka ba or magsisilbi ka sa bayan. But also, how can I use my freedom to choose while being responsible to myself, my family, and my own country? Once again, ako si Alexa. And I'm Chessen. Thank you for listening and we hope may natutunan kayo from our discussion.